Diyos, muli Panginoon, nagagalak ang aming mga puso, pinapahayag ng aming mga labi, ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan sa aming buhay. Kaya naman, sa oras na ito, ang aming tugon ay pasasalamat, Panginoon. Pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Kaya muli, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang weekdays fellowship na ito, Panginoon. Salamat na kaming lahat ng iyong tinawag at pinili. Kayo po ay merong magandang plano at layunin sa aming buhay. At lahat po nangyayari sa aming buhay ay hindi po ito nalilingid sa inyo, Panginoon. At ginagamit po ninyo ang lahat ng bagay sa buhay namin upang kami, Panginoon, ay turuan. Kaya patuloy namin nilalapit sa inyo at pinagkakatiwala na kayo, Panginoon, ang manguna at kumilos. Katulad ngayong gabi, aming dalangin minsan pa ng iyong Spiritong Banal ang siyang mangunang magturo sa bawat isa sa amin. Turuan kami, gabayan ng inyong mga salita upang lalo pa kaming mapalapit sa inyo, Panginoon, at maranasan namin ang lahat ng biyaya at pagpapala na nanggagaling sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang lahat po ng aming prayers, ang lahat po ng aming mga desire ngayong gabi. Alam po namin na kayo lamang po ang makatutugon na ang hindi magagawa ng tao ay magagawa po ninyo, Panginoon. Kaya sa inyo po mga kamay, ang lahat ng ito aming pinagkakatiwala at inaangkin sa pananampalataya na sa inyong salita ay walang bagay na imposible. Lahat po na ito ay amin ang samad dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan na lang po natin ito. And now, let us read the book of Hebrews, chapter 11. Probably dito tayo magtatapos sa ating series ng ating pong mga heroes of faith, if God's will. Hebrews 11, chapter 11, verse 32 hanggang sa verse 34. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito naman ang pagkasabi, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga leon. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Tiyak at sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ito tayo makaupo, mga brothers and sisters. Last Tuesday, yun po yung ating part 1 ng ating pong pinag-aaralan ngayong gabi. It's all about the Samuel, the life of Samuel. Gideon, Barak, anong sabi doon? Tapos Samson, Jephthah, David, and then Samuel. So, dito sa verse 32 kasi nito, nandito nagkasama-sama, nagkadikit-dikit po yung mga characters ng mga mananampalataya na tinawag na heroes according to the Hebrews. Mula nang mag-start po tayo ng May 17, kung matatandaan nyo lang, doon tayo nag-start ng May 17, kapag binalikan po ninyo sa FB page ng ating Macau El Shaddai chapter, nandoon naman siya. Maliban lang doon sa
dalawang magkasunod na series ng about the struggling faith ni Jacob, the part 1 and the part 2 kasi yung nandoon sa FB page natin, walang parang nakatambay lang siya, wala talaga. So sayang din po, wala tayong babalikan na alaala sa buhay ni Jacob. But tonight, the continuation of part 1 ng last Tuesday, it's all about the faith of Samuel. Probably si Samuel po ay sa mga tinalakay natin sa verse 32 ng mga 5 character na ito ng mga judges. Because during the time, ang Israel, wala po silang kings. Ang meron lang sa kanila, mga hukom, mga judges, na siyang nag-guide, nagtuturo, at nagsasabi ng mensahe ng Panginoon. Hindi katulad ng mga bansa na nasa paligid ng nation ng Israel, meron po silang mga kings. Until such time, sa panahon ni Prophet Samuel, doon sila nagkaroon ng hari because the people requested Prophet Samuel na gusto nila magkaroon ng hari, just like the country around them. So binigyan naman sila ng hari, and the first king, it was King Saul, si Haring Saul. And hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Humirang ang Diyos ng panibagong hari at pumasok na ang buhay ni David. Mapapansin ninyo, mga kapatid, sa Lumang Tipan, itong mga nami-mention ko mga heroes of faith, ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa kanila kapag sila po ay tumutugon sa panawagan ng Diyos. At pagdating ng Espiritu ng Diyos sa kanila, ay kailangan hinahamon sila ng Diyos na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag hindi sila nabubuhay sa kalooban ng Diyos, sa gusto ng Diyos, sa pinagagawa ng Diyos, aalis ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Yun ang sa Lumang Tipan. The Holy Spirit, they come and they go. Ang difference natin sa panahon ngayon, ang Holy Spirit, hindi siya umaalis. Nagtatampo lang. Kasi sabi ni Jesus, di ba? Ang linaw-linaw sabi ni Jesus doon sa John 14 ba yun? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sabi pa, I will never leave you like an orphan. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. I will never leave you orphan. Pag sinabi mong orphan, ibig sabihin nun, ulila, orphan. Hindi dinadala sa orphanage, alam niyo yun. Hindi ko kayo iiwan nangungulila. Ang Holy Spirit, pag once tinanggap po natin yun, hindi naman po yun nawawala. Nagtatampo lang. Pag kayo po ay nagtatampo, anong ginagawa nyo? Nagko-close o nagdi-distance? Mukhang lalim ng nyo, ay iniisip ninyo Walang nagtatampo na lumalapit. Lahat na nagtatampo, nagdaramdam, nagdi-distansya, humihiwalay. Pero magkaiba yung iniwan sa dumistansya. Magkaiba yun Magkaibigan, di ba? Pag merong isang kaibigan ang loko, ikaw na niloko ng kaibigan mo, siyempre di ka na magpaparamdam. Hindi ka na makikipag-meet. Ang tawag doon, nagdaramdam, nagtatampo. Pero hindi nangangahulugan, hindi mo na siya kaibigan. Pero sa Old Testament, pag ang Espiritu ng Diyos ay hindi nalugod, hindi nila sinunod, aalis, hahanap ng ibang magpapagamit. When God anointed David by the prophet of Samuel, and the Spirit of the Lord departed from King Saul and went to David. Lumipat kay David. Just like the judges, just like the prophets, during the time of Samuel, merong high priest noon na siya rin judge and the same time high priest na si Eli. Si Eli, dyan din sa panahon ni Samuel. Itong si Eli, mayroon siyang dalawang anak, si Hophni at saka si Penena. Si Hophni at saka si Penena, they are priests because yung kanilang lahi doon magpapalit-palit ng mga priests.
Yung dalawa niyang anak ay nilalapastangan yung mga offering sa temple. Sinasarili nila, kinukuha nila yung mga matatabang handog, hindi pa naihahandog, binabawasan na nila, kinukupitan na nila. Hindi maawat, hindi ma-disiplina ni Eli ng kanilang magulang. Nang makita ng Diyos na hindi maganda ginagawa ni Judge Eli, ni Propeta Eli, isang araw kinausap ng Diyos si Samuel. During that time, matanda na kasi si Eli, tapos malabo ng kanyang mata. Si Samuel natutulog doon sa loob ng sanctuary. Sabi ng 1 Samuel chapter 2, pinakausap siya ng Diyos, sabi, Samuel, Samuel. Tatayo si Samuel, lalapit siya doon sa kwarto ni Eli, kasi si Samuel, ibinigay na siya, dinedicate na siya ng kanyang parents kay Eli para maglingkod sa templo. Paglapit niya, tawag niyo po ba ako? Hindi kita tinatawag, balik ka sa higaan, anak. Sabi ng panaginip ulo ni Samuel. Samuel, Samuel. Tawid tayo uli siya, lapit kay Eli. Sabi niya, tinatawag niyo po ba ako? Hindi kita tinatawag. Sige na, matulog ka na, bumalik ka na sa higaan. Pangatlo, tinatawag niyo po ba talaga ako? Hindi. Ganito sabihin mo, pag narinig mo ulit ang tinig, sabihin mo, sino po, narito po ang inyong alipin, ang inyong servant, Panginoon. Handa po akong makinig. At sinabi ng Diyos, yung mga bagay na ayaw niya kay Eli at sa dalawa niyang anak, the judgment of God, na sila'y parurusahan at mamamatay. Kaya pumasok po si Samuel. Kasi nag-failed si Eli at ang kanyang mga anak. So ginamit ng Diyos si Samuel. Dito tayo pumasok sa Samuel, the committed faith. Ang mapapagkatiwalaang pananampalataya. So let us begin. Una, ang ginawa natin nung nakaraan is, ang ating step nung nakaraan is, what character can be seen, ano ang character na makikita natin in Samuel's faith. Ang una natin ginawa, nabanggit na last Tuesday, Samuel had a good testimony of faith. Napakaganda ng patutuo ng kanyang pananampalataya. Kung bumagsak ang testimony, ang patutuo ni Eli at ng kanyang dalawang anak, nag-failed po sila, nalapastangan nila ang templo, ang sanctuaryo, at nabigo ang Diyos sa kanila, but not in Samuel. Sabi ng 1 Samuel chapter 3 and verse 19, and verse 19, 1 Samuel verse 19, chapter 3 verse 19 to 21, the Lord was with Samuel as he grew up. Habang lumalaki siya, ang Panginoon ay sinamahan si Samuel. And he let none of Samuel's words fall to the ground. Wala siyang mga salita at sinasabi na mula sa Diyos na hindi nagkakatotoo, na o nasasayang o natatapon lamang sa lupa. Ibig sabihin, yung sinasabi niya ay credible. Kaya ang patotoo, lahat ng mga tao ay naniwala na siya nga ay propeta ng Diyos. And the all Israel, sabi ng verse 20, and all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested, siya'y pinatunayan o approved to be as a prophet of the Lord. What a beautiful testimony. Ang nagbibigay po ng magandang patutuo, katibayan, katunayan na tayo'y sinasamahan ng Panginoon. Hindi lang po sa salita, kundi sa ating mga gawa. Our words, our actions, and our attitude of behavior. Samuel had a good testimony. That is faith. If you have faith, kung may pananampalataya ka, pero yung pananampalataya mo, hindi naman nagbibigay ng magandang patutuo, hindi naman nagbibigay ng magandang halimbawa, example, at hindi naman credible, mga kapatid din, hindi natutuwa, hindi nalulugod ang Diyos, maaari mawawala ang blessing, ang favor ng Diyos. Verse 19, the Lord was with Samuel as he grew up. Why? Because every time he speaks, every time he do works, every time he minister or serve, people attested, recognize, people proves, napapatunayan nila that he is a prophet. Sugo.
o lingkod talaga ng Diyos. That is the first. What character can be seen in Samuel's faith is Samuel had a good testimony of faith. Lahat tayo binabantayan ng asawa, ng anak, ng kaibigan, office mate, mga kasama sa group and community kung talagang totoo ang faith mo. Nakabantayan ka kasi. At ang napaka-sensitibo, yung mali mo ang madaling makita, yung mga tama na ginagawa mo, ang hirap makita. Kaya talagang doble ingat. Kung kinakailangan magparaya, magpakumbaba, kung kinakailangan magpatawad, kailangan magbigay mo ng understanding, kailangan ibigay sakripisyo. Gawin. Bakit? Si Jesus nga ginawa. Amen? Palakpakan natin si God. Now, let us go to number 2 para matapos natin ito. Now, pangalawa, what character can be seen in Samuel's faith? Pangalawa is Samuel had a passionate faith for the righteousness of the nation. Nakakalungkot ang bansang Pilipinas, ang daming mga bayani, pero yung bansa natin, hindi naman makaahon-ahon sa kalayaan, freedom, corruption, and justices. Pero ang daming mga nagpapakamatay sa bansang Pilipinas. Siguro noon, panahon ni Rizal, pero ngayon, wala na siguro. So, tinanan po natin, Samuel had a passion. Meron po siyang marugdog, madamdamin na pananampalataya para sa katuwiran ng kanyang bayan. Listen, ang Diyos, hindi lang siya tumatawag ng isang lingkod na para gamiting halimbawa, maggagabay, magsasabi ng kanyang mensahe, magsasabi ng mga salita ng Diyos, magtutuwid, magagabay sa isang bansa. Nais din ng Diyos na ang isang bansa ay mabuhay sa kanyang kalooban, kanyang katwiran. Sabi nga ng, I don't know kung sa Psalm 33 yun. I think Psalms 33. Nalimutan ko ang verse na nandun doon. Sabi nga gano'n, Blessed is the nation whom God is the Lord. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos ang Panginoon. Bakit po? Mapalad. Yung mga bansa na nabubuhay sa katwiran, salita at kalooban ng Diyos, bakit tinatawag na mapalad? Mapalad sila kasi yung mga bansa na yun na nabubuhay, nakikita sa kanila ang Diyos. Isa siguro sa bagay sa bansa natin kung bakit na ang bansa natin ay hirap tayong makaahon at sumagana na katulad ng mga katabi nating bansa. Parang hindi naman mahirap para ibuhos pagpalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. Bakit? Ang daming Kristiyano, ang daming nagdarasal. Ang daming may mabubuting puso. Ang daming mga taong nananalig sa Kanya, hindi katulad sa mga katabi nating bansa, hindi sila solid na Christian country. Tayo ang solid na Christian country sa Southeast Asia. Kahit i-google nyo yan. Ang lalabas na mga religion nila, Buddhist, Muslim, Hindus, etc. Pagdating doon sa Philippines, religion, Christian. Kita ninyo? Bakit? Kasi nga, madasalin tayo, tumatawag tayo sa Diyos. Kaya nga lang, ang pagkakaiba lang, kung sino yung kilalang Kristiyano, madasalin, yun ang nasa baba, naghihirap. At yung mga hindi Kristiyano, sila ang nananagana. Ano ang basihan ng Diyos? Righteousness. Sabihin natin, ang bansang ito ay hindi solid Christian country, ang Malaysia, ang Vietnam, ang Singapore, pero lahat ng mga mamamayan nila nabubuhay sa katwiran. Alin nabubuhay sa katwiran? Yung may respeto, hindi nang lalamang, hindi nang dudugas, hindi nang daraya, hindi nang aapi, kahit hindi sila kumikilala sa Diyos, ang ginagantimpalaan ng Diyos, yung righteousness. The acts of righteousness. Imagine that. Paano ngayon kung Christian country ka, believers ka, tapos nabubuhay ka pa bilang citizen of heaven na nabubuhay sa righteousness? Yung iba nga, hindi nabubuhay sa Diyos, hindi nananalig, pinagpapala ng Diyos dahil tama ang ginagawa nila, matuwid ang ginagawa nila, binibless ng Diyos. Di lalo ka na kung tama ka na, nasa righteousness ka na,
nananalig ka pa, hindi maaari sigurong hindi ka pagpapalain. I think, yun po ang nakikita kong judgment, insight sa ating bansa. Though we are Christian, but we do not live in righteousness. Christian, ang daming holdapan, ang daming rape, ang daming ransakan, nakawan, ang daming manduruga sa gobyerno, ang daming corrupt, pero Christian country siya. Walang righteousness. But Samuel had a passionate faith for the righteousness of the nation. Pag may pananampalataya tayo, hindi mo pwedeng ihiwalay yung faith mo sa passion mo for righteousness. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng faith lang. May faith ka, tapos wala kang damdamin, wala kang zeal, wala kang passion, hindi marugdog, wala kang feelings o malasakit man lang sa iyong bansa. Hindi natin pwedeng ihiwalay yun. May faith ka, then you don't have passion, you don't have care for righteousness. Si Samuel, iba. Siya po ay may pananalig, may pananampalataya, but he has a passion for his country, for righteousness. Ang tawag doon, pagmamahal, pagmamalasakit sa bansa ng Diyos. Ewan ko kung meron pa tayong magiging bayani sa Pilipinas na katulad nila Bonifacio at Rizal. Sabi daw nila, ang mga OFW, ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Pero yung mga bagong bayani na yon, yun naman ang hinihigpitan, pinahihirapan. Kaya nagkakanda kuba-kuba sa kayod sa ibang bansa. At yung mga bagong bayani na nagkamit ng medal, hindi naman makitaan ng magandang karakter. Ang dami mong ang ginto, bastos ka naman sa parents mo, wala din. Sabi ng Bible, di ba? Honor your father and mother that you may live long life in the land. Commandments yun eh. Ayoko mag-mention ng name ha, umiikot na yung utak ninyo kung kaninong pangalan. Sabi ng 1 Samuel 7 verse 3 and 4, it says, Samuel said to all the Israelites, sabi niya, eto, naglilingkod na siya nito. Siya na po ang judge siguro ng Israel. If you are returning to the Lord, kung talagang babalik kayo sa Diyos with all your hearts, then rid yourself of the foreign gods. Itakwil ninyo, iwan ninyo, alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan ng Diyos-Diyosan ng Ashtoreths and commit yourselves to the Lord and serve Him only. And He will deliver you out of the hand of the Philistines. Pangalawa pa, verse 4. Sabi dyan sa verse 4. So, the Israelites put away their Baals. Dalawa po ang na-mention dito na gods ng mga pagano. The Ashtoreths and Baal. So, the Israelites put away their Baals and Ashtoreths and served the Lord only. Chinalin sila ni Samuel. Ang isa kasi sa problema ng mga Israelita na paulit-ulit na kasalanan, pag sila po ay tinulungan ng Panginoon at pinalaya sa kanilang mga kaaway, babalik na naman sila sa pagsamba ng mga Diyos ng kanilang kaaway. Paulit-ulit lang yung katigasan ng kanilang ulo. And verse 4, verse 3, sabi dyan, hinamon sila ni Samuel, if you are returning to the Lord, get rid or put away yourselves the foreign god. Mga kapatid, ang idol worship, one of Israel's serious sin. Katulad yan, yung mga Israel ng panahon na sila ay lumaya sa Egypt. Imagine for more than 340 years, kung di ako nagkakamali, na-adapt na lahat ng generation ang Diyos sa Egypt. Kaya nang pinalaya sila ng Diyos, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon ay pinalaya sila through Moses, then they adopted the gods of Egypt. They adopted the gods and goddesses of the Egyptian. Nung sila po ay umalis at lumaya sa Egypt. Worship some of these idols turning to wilderness journey. Yun po ang nagdala sa kanila. Doon sa ilang, gumawa sila ng cult, ng guya, at sinamba nila pagbalik ni Moses. May dala na siyang 10 commandments sa inis at galit niya.
ay tinupok sila ng Panginoon dahil nawala lang si Moises, bumaling na sila sa ibang Diyos. Ang Baal, mga kapatid, ang Baal, ang ibig sabihin ng Baal, was the Canaanite storm god to whom the Jews often turned when the land was suffering drought. Pag nagkakaroon ng mga tagutom, tagtuyot, wala nang maani, wala nang ulan, imbis na lumapit sila sa Diyos, lalapit sila doon kay Baal. Si Baal ay storm god kapag merong tagtuyot para bigay ng ulan. Yung Astoreth, ang ibig sabihin naman yan, was the goddess of fertility. Siya po yung Diyosa ng mga fertility. Mga magbubuntis yata. Nagbubuntis. Whose worship included unspeakably sensual activities. So, itong dalawang Diyos na ito, yan yung challenge ni passion ni Samuel. Now, parang gusto niyang sabihin, putulin niyo yan. Kung ano yung pinanggagalingan ng kasalanan, putulin. Amen. Di ba? Ganyan yan eh. Tayo po ay nagkakamali, nagkakasala. Kung gusto mong lumaya ka dyan sa kasalanan, ang challenge is putulin. At yung pinakamahirap gawin talaga sa kasalanan, yung putulin eh. Di ba? Yung pinakamahirap yun. O kaya, break those things which you have yung nag-i-stimulate, yung nagpapalakas sa kasalanan mo. Kasalanan natin laban sa Diyos. Napakahirap niyan mga kapatid. Because of the passion of Samuel, dahil sa kanyang passion, he challenged the Israelites to get rid of their foreign gods. Alisin. Iwanan yung ibang Diyos at bumaling kay Yahweh. He interceded them. Siya po ay namagitan sa kanila, mga kapatid, namagitan siya sa kanila sa Panginoon. Ano nga ba ang mga practical meaning? Yan sabi po ng 1 Samuel 7:3, chapter 7, verse 3 to 4. Yung binabasa ko kanina. Ano nga po ba, what is the practical meaning of idol today? Luto na yung rice cooker. Ganun kasi yung tunog ng rice cooker sa plat eh. Parang katuloy. Parang mainit ano? Mainit yung singaw. Sige, bahala si Sister Annie kumalikot niya. Kayang-kaya ni Sister Annie. Now, tingnan po natin, what is the practical meaning of idol today? Nang sinachallenge sila ni Samuel dahil sa passion niya for the righteousness of his nations, dahil doon sa mga goddess na yon, mga idols na yon. Ngayon, we don't have the same idols just like the time of Samuel. Hindi parehong idols. At kung bibigyan natin ng kahulugan ng idols sa panahon ngayon, una, ang gusto kong sabihin, anything in our lives that takes the place of God, it can be your idol. Yes. Ano mang bagay na pumapalit sa puso mo, alang-alang sa Diyos, ang tawag na doon idols. Dapat sa puso natin walang kapalit ng Diyos, walang kaagaw, walang ka-replace, walang ka-substitute. Di ba? Anything in our lives that takes the place of God. Kaya pag nawawala yung hunger natin, yung joy, happiness, yung passion natin, yung sa Panginoon, napapalitan ng alin? Mga bagay, mga material, mga distance scenes, mga senaryo, mga activities, napapalitan at doon ka sumasaya, pero sa Diyos tumatabang ka, ang tawag na doon, idols. Yes. Bakit? May pumalit na eh. Kumbaga sa relationship, sa pag-ibig, yan, malamig na, ayos na sarap niya. Kumbaga sa pag-ibig, sa pagmamahal, kapag yung minamahal mo, may ibang minamahal. Tumatabang. Siyempre, Tumatabang ang patitito. magdaramdam ka. Masasaktan ka. Ganon din ang Diyos eh. Anything that replace His place on us, it can be idol. Hindi po ito rebulto images na nakikita natin. Hindi po ganon. Kasi iba po yung Astoreth, iba po yung Baal,
Yun po ay mga larawan na may parang tao, kalahati, hayop, ganyan, iba. Kaya, nire-relate ko lang sa panahon ngayon. Or anything that enslave our lives that you can let go of. Yung mga bagay na umaalipin sa'yo, hindi mo kayang bitawan, pwede rin po yung Diyos-Diyosan. Yes. Ano yan? Bawa, wrong relationship. Hindi mo kayang bitawan, idol mo yan. Lord, binibigay ko lahat sa iyo, huwag lang kabit ko. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, huwag lang ang pagiging marites ko. Idol din yun, but it can be our idols. Hindi mo kayang i-let go dahil inaalipin ka, idols na po yun. Hatred, envy, hindi mo kayang bitawan, hindi mo kayang ibigay sa nangangailangan, palayain ang inyong sarili sa isa't isa, hinohoard mo sa puso mo, nahihirapan ka, it can be your idols. Just like Ashtoreth and Baal. Idols in the heart are far more dangerous than idols in the temple. Ang Diyos-Diyosan sa puso natin. Tinukoy ko na yun kung ano yun mga bagay na yun na pumapalit sa Diyos at umaalipin sa atin ayon natin bitawan. Ang mga Diyos-Diyosan sa puso natin ay mas higit pang delikado, masama kaysa sa mga Diyos-Diyosan na nasa loob ng templo. Alam nyo kung anong dangerous? Hindi po yung merong mga images, kundi yung merong idol sa heart. It is the heart kasi dyan din dito rin po yan sa 1 Samuel nang inanoint ng Diyos si David para maging king. Akala niya yung mga nakahilerang mga kuya niya na mga matatangkad, matitipuno at gwapo. Akala ni Samuel, isa doon ang pipiliin ng Diyos. Sabi ng Yahweh sa kanya, huwag kang tumingin sa panglabas na anyo sapagkat sa puso ako nakatingin. At nakita si David na isang gusgusin, amoy langsa ng tupa, at batang-bata pa, teenager, sabi niya kay Samuel, yan ang pahiran mo ng langis at yan ang gagawin kong hari. For the Lord looks to the heart, not in the outward appearance of men. Amen, mga kapatid? Mahirap ito, kaya dapat yung passion natin is for righteousness. Sa gawain ng Panginoon, dapat ito yung ating pinalalago. Yung meron kang malasakit sa gawain ng Panginoon. Yung meron kang pakialam, meron kang pag-iingat na para bagang pag ang gawain ng Panginoon ay inaapi or inaalimura, dinadown, dinidegrade, inaalipusta, pinipersecute, parang hindi mo matanggap, hindi mo kaya kasi nga meron kang passion for righteousness. Kaya ang gagawin mo, didepensa mo, pagtatanggol mo, at ipaglalaban mo. What a passion, what a faith passion of Samuel. Kung pumalpak man ang kanyang pinalitan na leader na si Eli at ang kanyang mga anak, pero sa kanyang pagkakataon, ang mga tao, wala nang makita, wala nang masabi kundi tunay nga na siya ay sugo at lingkod ng propeta ng Diyos because of the testimony and the passion of his faith for righteousness. And the last one, mga kapatid. What character can be seen in Samuel's faith? Panghuli, mga kapatid, ang makikita sa kanyang pananampalataya na meron kay Samuel, mga kapatid. Samuel had an encouraging faith. Meron po siyang encouraging faith. Nakakapagpalakas o nakakapagpatibay o nakakapagpalakas na pananampalataya. Wow, hallelujah. Dapat ganyan talaga yung faith eh. Yung faith hindi dapat nakaka-discourage. Amen. Dapat yung faith nakaka-impress, nakakaaliw. Yung faith na nasa atin dapat yung nakaka-attract, nakaka-encourage. Yun nga po yung gusto kong word na pinili dyan, mga kapatid.
Now, let me read 1 Samuel chapter 7 verse 15 to 17. Samuel continued as Israel leaders all the days of his life. Imagine, nagpatuloy siya na maging judge o leader, tagagabay ng kanyang bayan, ng Diyos, sa tanan ng kanyang buhay. Ibig sabihin, wala siyang sinayang na panahon. Kung ano yung tawag at calling at duty and responsibility niya, yun ang kanyang ginagampanan. Ibig sabihin, meron siyang goal, may focus siya, meron siyang direction. In fact, mga kapatid, ang isa lang po sa nagpapagulo sa buhay natin kapag lumalabas ka na sa iyong goal, sa iyong focus, sa iyong attention, pag nadadivert ka sa mga bagay na hindi dapat yon ang iyong goal at purpose. Dapat sa Macau, kahit hindi pa huli ang lahat, kahit ilang taon ka na dito, you can redirect and retrace your paths kung nagkagewang-gewang ba yun. Marami pang time para iayos mo, ituwid mo. Back to your goal. Siguro bago ka umalis sa Pilipinas, gusto ko pag punta ko doon, magtatrabaho ako, mag-iipon ako para pagtanda ko, meron akong ipon at pwede ako magnegosyo, ganyan-ganyan. Kaso pagpunta mo sa Macau, nawala ka sa goal mo, nawala ka sa focus mo, ayun, pumasok ka ng iba-ibang relasyon, pumasok ka ng iba-ibang diskarte ng mga negosyo, nagkabaon-baon sa utang, inabot ka na ng 20, 30 years, wala ka pa rin ipon, walang nangyari, tumanda ka na lang sa Macau. Bakit? Maybe, hindi talaga yun ang goal, ang focus and attention. Isa yun sa sumisira sa atin. Amen ba? Parang wala na kayong amen ba? Amen. Hallelujah. And verse 16, from year to year, he went on a circuit from Bethel to Gilgal to Mizpah. These 3 towns, Bethel, Gilgal to Mizpah, iniikot-ikot niya ito. Iniikot-ikot niya ito para maglingkod siya. Judging Israel in all those days, all those places. Yung mga tao ng panahon na yon, lahat ng kanilang mga kaso, lahat ng kanilang mga problema, siya ang magpapasya, siya ang magde-decide, siya ang magbibigay ng peace and order itong 3 towns na ito. And verse 17, it says there, but he always went back to Ramah. Doon siya nakatira sa Ramah, where his home was, and there he also held a court for Israel. Meron din siyang room for court na pag merong mga kaso, may problema, mga hinaing, siya ang nagpapasya, siya ang nagde-decide, siya ang nagbibigay ng hatol sa nation ng Israel. And he burned an altar there to the Lord. Imagine, doing his duties in responsibility, encouraging the people, telling the people the truth, the word of God. Habang ginagawa niya yon, hindi niya pinababayaan ang kanyang communion relasyon sa Diyos. And he built an altar there to the Lord. How do we balance our public ministry and private ministry? Mga kapatid, anong ibig ko sabihin? Kahit gaano ka ka-busy sa trabaho mo, pag wala ka ng altar kay Lord, darating isang araw, hindi ka na magiging masaya sa trabaho mo. Magiging burden mo na ang trabaho mo dahil puro ka lang trabaho pero wala kang altar at panahon kay Lord. Amen. Parang singaw yung amen. Amen. See? And he built an altar. Each year, bawat taon, ginagawa yun. All the days of his life, in the land of disorder and chaos, si Samuel established equality and justice. So, hindi siya corrupt. Yes. Lagi niyang pinapanatili ang pantay-pantay at justisya. Iyan ang mahirap kunin ngayon sa bansa natin. What a beautiful faith. What an encouraging. Kaya talaga credible siya. Walang lumapit sa kanya na hinatulan siya, criticize siya, at ginudge siya. Wala. Bakit?
pantay-pantay ba naman eh. At binibigyan niya ng hustisya. Yan ang pinakamahirap gawin ngayon, mga kapatid. Yung maging pantay ka at pati yung hustisya. Not only that, he brought an order. Nagbibigay siya ng mga order. He gave the mind and the voice of God on moral and spiritual questions. Yung sinasabi ng Diyos sa kanya, sinasabi niya sa mga tao. During the time, dahil matanda na rin si Eli, yung kanyang pinalitan, hindi na nagsasalita ang Diyos kay Eli. Bakit? Hindi na siya kalugod-lugod sa Diyos eh. Dapat kay Eli nagsasalita, pero hindi na nga kay Eli. Kay Samuel na nagsasalita ang Diyos. And while habang si Samuel ay nagbibigay ng mga payo, counsel, and judgment, he remains in communion with God. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. What an encouraging faith. Hindi niya sinasabing, hindi ko na kaya, pagod na ako, hindi ko na magagawa. Hindi. Habang ginagawa niya yun, nananatili siyang sa altar, sa harapan ng Diyos, nakikipag-communion. Bakit? Kumukuha uli siya ng lakas sa Diyos. Ang ibig sabihin, you cannot encourage other if yourselves cannot encourage. Hindi mo ma-encourage ang sarili mo sa Diyos. Imposible. Yung mga taong nakapagbibigay ng encouragement, kalakasan, kagalingan, kasiyahan, kagaanan sa ibang tao, kasi tinatanggap nila yun sa Diyos. They are saying, you cannot give if you do not have. You cannot be what you don't have. Sabi naman ng kanta ni Don Moen, what can we give if you do, what can we give if you do, if we do not have given, and what do we have that is not already yours? Oh, ganda-ganda ng kanta. Buti memorize ko pa kahit nabubulol ako. See, mga kapatid? Oh, hallelujah. Now, Samuel 17, and he also held a court of Israel in his house, then he built also altar to the Lord. Dalawang tinayo niya. Nagtayo siya ng room para sa korte niya, para kung paano siya magbibigay ng mga payo, judgment, o hatol. Nagtayo rin siya ng altar sa Panginoon. Kaya, ang lakas natin, ang tatag natin, nagsisimula sa Panginoon bago papunta sa tao. Pero pag wala ka nun sa Panginoon, hindi ka magiging encourager. Sa halip, magiging discourager ka pa. Dapat pag nagkikita-kita tayo, dapat full of encouragement. Diba? Hindi yung nagdadala ng kahinaan. Pero ganun pa man, ang Panginoon napakabuti. Now, Samuel established a circuit of ministry. Naglagay siya ng circuit ministry. To teach the people in the law and to hear cases. Yan ang kanyang ministry. Kasi nga, yun ang kanyang faith, yun ang kanyang tungkulin, at yun ang kanyang calling, yun ang kanyang ministry. Then, to give counsel and to pass judgment. Equality and justice. Napakaganda. Dito ako magtatapos. Each of us, lahat tayo mga kapatid, each of us we more likened to Eli or Samuel. Lahat tayo, pwedeng matulad ng kay Eli at kay Samuel. Yan po ang pinakamagandang question bago tayo tumayo. Una, for if we more like Eli, si Eli kasi, hindi na sumunod sa Panginoon, kinonsinti ang mga anak, hindi itinuwid kahit ninanakaw na ang mga handog sa santuaryo, sa templo. Pinabayaan niya. Kaya namatay sila sa prophecy, sa judgment ng Diyos na sinabi kay Samuel sa panaginip. If we are more like Eli, then our words, our deeds, and our commitment fall to the ground. Mababaliwala. Just like Eli. Lingkod siya ng Diyos, nagtapos siya sa judgment. Namatay yung kanyang dalawang anak sa gera, sa sword. Siya naman, nang ibinalita na namatay ang mga Israelita kasama ang inyo pong anak, sabi ng isang Benjamite na galing sa tribu, nag-report po siya,
kamusta ang gera? Kamusta mga anak ko? Natalo po mga Israelita, 40,000 po namatay lahat. Kasama po doon ang inyong anak. Nang marinig ni Eli, palibasa, matanda na siya, tapos malabo ng kanyang mata, tapos lagi na lang siyang nakaupo dahil overweight na po siya, obese na po siya. Kasi sa kakakain din niya ng mga handog doon sa templo. Hindi niya kasi sinasaway yung anak niya, maring siya rin, nakikinabang. So, na-overweight siya, na-stroke siya, nabali ang kanyang leg. Namatay siya. The words and the deeds and the commitment fall to the ground kay Eli. But if we, more like Samuel, committed, learn to listen, obey, and trust in the Lord, then our words, our deeds, and our service or ministry will become a blessing to the people. Ganun lang kasimple yun. Si Samuel ay naging blessing. May na-anoint pa siyang 2 hari bago siya namatay. All the days of his life, naging blessing po siya. According to the story and according to his faith to the Lord. What a blessing, mga kapatid. Ganyan ang buhay natin. Kaya ang challenge dyan, matutulad ba tayo kay Eli? Nangungonsinti, kain ng kain, na overweight, hindi tinuwid yung mga anak, pinabayaan, walang malasakit sa bansa, sa bayan, hindi na siya kinakausap ng Diyos, hindi katulad ni Samuel, marunong makinig, marunong sumunod, marunong magpasakop, kaya yung kanyang mga salita ay walang nasayang at bumagsak sa lupa. Lahat naganap at nangyari kasi sinamahan siya ng Diyos. What a beautiful faith. What a committed faith. Amen? Tumayo tayong lahat. Dakilang Ama, aming Diyos, salamat po muli ng marami po sa inyo. Salamat po sa habag at biyaya nyo sa aming buhay, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga encouragement. Just like this time like this, Panginoon, kami na nandito sa inyong presensya, sa inyong harapan. Panginoon, tulungan niyo po kami na mabuhay, tumayo sa inyong salita, sa inyong katuwiran. Kahit ano pa man ang mga hamon, challenge sa aming buhay, mahirap man o mabigat o masakit, turuan niyo po kaming mabitawan namin ito. At hindi po ito maging Diyos-Diyosan sa buhay namin. Pagkos, kayo po, Panginoon, ang masentro sa puso namin. Kayo po ang mapaglingkuran namin. Kayo po ang mabigyan namin ng honor. Kayo po ang mapag-alayan ng aming buhay. Wala pong naglingkod sa inyo, sumunod, nagtiwala, just like Samuel, na hindi niyo po blines. Blines niyo po si Samuel. And all the days of his life, and Samuel, you are with Samuel as he grow old. Panginoon, salamat po. Yun pa lang, pagpapakita na yun, Panginoon, ng inyong katapatan at pagpapala sa aming buhay. Kahit ano man ang problema at pagsubok na meron sa amin na darating, basta dama namin, nakasama namin kayo, Panginoon, ay para na rin po kami nagtagumpay. Pagpalain niyo po lahat ng aming handog, alay, kaloob, i-bless niyo po ang lahat ng ito, patuloy niyong gamitin sa inyong gawain. Just like Samuel, he became your blessings to your ministry and to your nation and to your people. Make also our gifts and offering of blessings to your gawain here in Macau. Pagpalain nyo rin pong nakatune in sa FB page ng Macau chapter, saan man silang probinsya, saan man silang bansa na naroroon, habang nakikinig sila sa oras sandaling ito, abutin nyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kung ano po yung blessing ng mga salita ninyo na natatanggap namin, we pray that the same blessing that you extend to them right now in Jesus' name, Lord. Touch them as you touch us tonight. Ito po ang aming sabot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Let's give thanks to the Lord.